Sablay kasi yung iminumungkahi ni ano eh, no? Ni Alan Peter Cayetano, aka Boy 10K, mga kababayan. Sablay na sablay, maraming pumatol. Tapos meron tayo dito, yung mismong sagot ni Boy 10K nung siya ay pinatulan na. Eh, sabi, hindi ko naman intensyon na manawagang magbitiw kayo. Yan ang ating mga pag-uusapan sa umagang ito. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, eh dapat po pindutin nyo na po yung subscribe button upang sa ganon kayo po ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng mga talakayan. At syempre ho mga kababayan, sa ilalim ng pangalan ng Mark Ramos, nandyan ho yung like button. Ano po gagawin nyo? Simple lang. Pipindutin nyo lang po yung like. Tapos ikukomento nyo kung pang ilan. Kagaya po ng ginawa ni sino ba unang-una dito. O kagaya po ng ginawa ni, ang dami, ni Ma'am Delia Rosario. Unang-una. O nandyan din si Virgie Badiola. Nakikinig ako sa kabila. Ano Del, makatulog ako. O nandyan si Rodel Billones, si Miko Boy, si Sir nandyan na din si Miko Boy. Nagpalit na ng picture. Andiyan din po si Virgie Badiola ulit. Sino pa ba? Si Shiro Kansaki, si Ma'am Princess Paris, nandiyan na din ho. Sa ilalim pa. Nagkukwentuhan eh. Masaya kayo habang wala ako. Si Ronel Fernan. Si Aloy Bautista, si Maki Kwan, nandiyan din. Sino pa sa ilalim? Si Tommy ng Cereza Force at sa buong Cereza family, mga kababayan. Shout out sa inyo. Sino pa? Si Mark Ramos, si Proceso Leasing, si Ma'am Brenda Barton, si Proylan Abuluyan, 40 MR. Bakla yang si Boy 10K. Bigat niya magsalita. Nandiyan din po si Gerds DLC. I don't trust this Alan Cayetano, full of hot air, lies, and manipulation among the three Cayetanos. Sinuportahan din ng babaeng Cayetano, nung kapatid niya. Switch to, shoutout sa iyo, Bella Caudilla, at sino pa nandiyan? Okay na, si Ma'am Chris Rose, ayan, at si Nimpa Leona, at si Mark Estacador. Game na ho, mga kababayan. Umpisahan natin ang ating talakayan, mga bossing. Hindi ho yan ang first natin. Hindi ho yan ang first topic natin. Bulldog, hindi ho. Pangarap kong magkaroon ng ganyang bulldog ho, tapos ilalagay ko sa second floor ng bahay namin. Tapos hayaan mo siya doon magtatahol ng magtatahol. Ain't nothing but a hound dog crying all the time. Di ba? Elvis Presley. Eto ho, mga kababayan. No, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Pati si Saldi ko nakita na. Pati si Saldi ko nakita na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 topic ngayon. Mga bossing, eto muna bago natin umpisahan. Chis Escudero versus Martin Romualdez. Kayo dyan sa comment section, sino sa dalawa yung mas pagtitiwalaan ninyo? At kung kinakailangan, no, at kung kailangan dapat kayong mamili ng kakampihan, sino ang kakampihan nyo sa dalawang ito? Si Martin Romualdez, na lagi nilang sinasabi, maraming kabulastugan na ginagawa kung saan-saan nila idinadawit si Martin Romualdez, or si Chis Escudero na yung mga issue, yung mga nag-i-issue, may mga pinapakitang mga resibo. Kanino kayo kakampi doon? Ako ho, mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo, ubod ng dali na pumili ng kakampihan. Doon pa lang Doon pa lang ho sa Fort Tweed, mga kababayan. Doon pa lang po sa konstitusyon ng Pilipinas, mga bossing. Sablay na po yung Chis Escudero doon. Biruin mo, lagi kong sinasabi dito sa ating channel, no? Nakalathala, nakasulat, nakalimbag. Doon sa ating konstitusyon na kapag ka 1/3 na, pag 1/3 na ho ang pirma o lagda ng mga kongresista, ay dapat agad-agad na sila o shall forthwith nakasulat doon into impeachment trial, into yung trial na yun. Di ba? Kailangan maging impeachment court na sila agad-agad, mga boss G. Sir, ano ginawa ni Chis Escudero? Madami ang nawalan ng gana kay Chis Escudero sa bagay na yun, mga bossing. Totoo lang ho. No?
Madami ang nabwisit. Pati ho yung mismong paaralan na pinag-aralan niya, Universidad ng Pilipinas. Ano sabi sa kanya? Uy, shall forthwith. Nakasulat. Igalang natin yung konstitusyon ng Pilipinas. Pero wala tayong narinig. No? Pinilit nila na iiwas yung forthwith na maitanong sa kanila. Kasi mahirap po, mga kababayan, mahirap iliko ho yun. Ngayon naman, dito naman sa mga issue-issue, mga boss chief amo, sir, lagi silang bumabato. Martin Romualdez. Kesyo daw, merong 150 million na bayad kada congressman. Hanapan ng ebidensya, walang maibigay, walang maipakita, wala man lang maidistribute sa atin. Para man lang pati tayo, kumundena o pati tayo, ay bumanat kay Martin Romualdez. Tagal na ho eh. No, umpisa pa lang ho kay Sara Duterte. Laging ang focus nila, Martin Romualdez, Martin Romualdez, Martin Romualdez. Nagbigay sila, nagpakita sila ng isang testigo daw ho sa pangalan ni Gutesa. Sablay pa ho, mga kababayan. Ayun, nasaan na? Hindi na nagpapakita. Di ba? Versus kela, Chis Escudero. Ano sabi ni Senator Ping Lacson? Insertion. Meron akong nakita na dokumento about sa insertion, etc. at kung saan-saan pa. Yung ibang mga congressman, ibang mga senador ho, meron ding mga resibo. At ang nakikita lang ho natin, mga kababayan, yung ganda ni Ma'am Janelle Van der Harst, nandyan na po, no? Hindi, ang nakikita lang ho natin, mga kababayan, is yung mga sinasabi na etong mga to, sila Chis Escudero, Jinggoy Estrada, si Bus Jewel, o sino pa ba? Si Bus Jewel, sino pa? Pati yung iba pa. Di ba? Lahat may resibo. Pati nga po sa Vice Presidente, may resibo ho. Di ba? Kaya nga nakilala si Mary Grace Piatos. Lahat ho yan. Versus doon sa isa o nag-iisang tao na palagi nilang sinasambit yung pangalan na wala silang maipakitang resibo. Nasusuporta doon sa kanilang mga sinasabi at ibinibintang doon kay Martin Romualdez na dating House Speaker ho. Diba? O eto pa nga may interview pa nga ho mga bossing si Puno. You said Martin Romualdez. Eto yung sinasabi na small committee ho mga boss chief amo sir. Nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez pero parang pagkakasabi, hindi naman uma-attend doon sa small committee o hindi naman kasali. Maaring kasali pero hindi uma-attend. Ang nadiin ho dito, Saldico at si Chis Escudero. Pakinggan nyo, mga kababayan. Insertions were made up of 4 people. Former Speaker Martin Romualdez, Zaldico, Senate President Chis Escudero, and Grace Poe. You said At Martin Romualdez, Senate President nung si Chis Escudero pa, Saldico at Grace Poe. Pakinggan ho natin maigi mga kababayan. Martin Romualdez rarely attended the small meeting. Never attended. Or was not allowed to attend. Hindi daw uma-attend si Martin Romualdez doon sa small committee na yon. Si Grace po naman, hindi naman allowed kasali pero hindi allowed umattend. Ano yun? So sa madaling salita sa pagkakaintindi ko, dito sa interview na ito, mga kababayan, yung dalawa ang talagang nadidiin. Yung Chis Escudero at si Martin Romualdez. In a way, I'm rephrasing. So, I asked you if Chis Escudero and Zaldico were in effect the masterminds of the insertions in the 2025 budget. You said yes. Yes, definitely, because they were the ones that inserted it. No? But then again, as I mentioned earlier, insertion itself is not a crime because it's an amendment to the budget. Sino daw ang sinasabi, tinuturong mastermind? Chis Escudero